So mga tol, 2 araw na nga lang po, magaganap na ang bigating laban sa Tokyo Dome, Japan sa pagitan ni Naoya Inoue versus Junto Nakatani, kung saan nakataya po sa laban na yan ang undisputed belts ni Naoya Inoue sa Super Bantam. Nagbigay nga po ng opinion sa laban na yan ang nagpatumba kay Naoya Inoue na si Ramon Cardenas at naka-sparring din ni Junto Nakatani ng 99 rounds. Kaya alam na itong si Cardenas kung ano yung kakalabasan ng laban ni Inoue at Nakatani. So dahil nakalaban na ni Cardenas itong si Inoue at naka-sparring niya si Nakatani, alam niya yung kakalabasan ng laban ng dalawa. Aniya, baka hindi daw makalapit si Inoue kay Nakatani. Mahihirapan daw si Inoue na makuha ang distansya kay Nakatani dahil daw sa reach. Pinuri nga din po ni Cardenas ang pagiging great fighter ni Nakatani. Lagi lang daw kasi itong kalmado sa ring at naka-stick lang daw sa game plan kahit daw nasa mahirap na sitwasyon. Wala nga daw masyadong fighters na katulad ni Nakatani. Dagdag pa ni Cardenas, yung haba daw ni Nakatani, yan daw ang magpapahirap kay Inoue. Hindi daw ito makakalapit basta-basta. Magaling daw kasing gumamit ng distansya si Nakatani noong makalaban nga daw niya si Inoue. Naka 36 rounds daw siya bago siya matalo nito. Pero pagdating daw kay Nakatani, sa tingin niya 50-50 daw yan. Kung si Hernandez nga daw na huling nakalaban ni Nakatani, hindi daw napatumba ni Hernandez si Nakatani. Sa tingin daw niya, hindi din daw mapapatumba ni Inoue itong si Nakatani. Pero ganun pa man, mahirapan din daw pabagsakin ni Nakatani si Inoue sa left hand. 100% na daw kasi mag-iingat si Inoue sa kaliwa dahil sa pagbagsak nito sa kanya at kay Luis Nery. 100% na nga daw na ine-expect ni Inoue yung kaliwa ni Nakatani. Kaya dapat daw dito kay Inoue mga tol, practicein daw niya lagi na itaas ang guard nito sa chin niya para hindi daw maulit yung naranasan niya dati. Habang pagdating naman daw kay Inoue, mahusay daw ito mag-control ng bilis, distansya at timing. Ang nakakatakot naman daw dito kay Inoue, hindi lang daw isa yung suntok, kundi tatambakan ka daw ng suntok na kombinasyon. Kaya kung sino daw ang magkakamali sa dalawa, yun daw ang matatalo. Pinuri naman po ni Cardenas mga tol itong si Inoue at Nakatani dahil hindi daw nag-iiwasan sa kanilang prime. Dapat daw sa mga ibang fighters, gayahin daw itong si Inoue at Nakatani. Sa kabilang banda naman mga tol, tinakot po ni General Casimero itong makakalaban niyang si Luis Nery. Sa video po kasi na shinare ni Casimero noong tanggalin niya ang kanyang hand drop pagkatapos ng laban niya noon kay Japanese Tomichikoshi, kung saan namagapo yung kamao ni Casimero dyan. Yan po kasi yung kamao niya nagpabasag sa ilong ng hapon. Sinabi nga po ni Casimero dyan mga tol, paktay daw itong si Nery, siya na daw ang susunod. So ibig sabihin mga tol, wawasakin din ni Casimero ang ilong ni Luis Nery sa laban nila sa June 6. Samantala, pinakita naman po ni Cuadro Alas ang kanyang bato-batong katawan. May isang fan nga po ang nagkomento dyan mga tol at tinanong siya kung gumagamit din daw ba siya ng weights, dumbbell or barbell katulad ng kay Inoue. Sagot ni Cuadro Alas mga tol, hindi na, malakas na daw kasi siya. Ayo, ano ba?